pagbabago sa politika at ekonomiya ang ilan sa mga ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon. Ang self-rated hunger halimbawa o bilang ng mga pamilyang Pinoy na nagsasabing nakakaranas sila ng gutom, ipinagmalaki niyang bumaba sa 15.1% noong June 2011. Pero mas mataas dito ang mga naitalang self-rated hunger sa mga sumunod na survey ng SWS. Nito lang Mayo, nasa 18.4% ang self-rated hunger, katumbas po yan ng mahigit 3 milyong pamilyang Pinoy na nagsasabing nakakaranas pa rin sila ng gutom. Isa rin sa mga ipinangako ang pagdami ng trabaho. Kung pagbabatayan ang unemployment rate, bumaba nga ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho mula 7.2% noong isang taon, nasa 6.9 na ito ngayon. Katumbas po yan ang halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho. Sa kabila niyan, tila mas marami pa ring Pilipino ang naniniwalang sila'y mahirap. Base po sa survey ng SWS, mula sa 49% noong June 2011, nasa 51% na ito nitong Mayo. Ibig sabihin po, tinatayang mahigit 10 milyong pamilyang Pinoy ang nagsasabing naghihirap pa rin sila. Ang mga pagbabagong ipinangako ng Administrasyong Aquino, ramdam ba ng ordinaryong Pinoy? Yan ang tinutukan ni Michael Pahati. Ang daang matuwid na laging sigaw ng Administrasyong Aquino na anila ay suportado ng mga datos ng kaunlaran mula sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga ordinaryong Pilipino. Ramdam ba nila ang sinasabing pagbabago? Lumuwag na nga ba o mas sumigip ang buhay sa tubig na daan? Pinulsuhan namin ang ilan sa ating mga kababayan. Para sa akin, kahit papaano, nakaramdam din ako ng kunting pagbabago. Dahil sa kanyang panukala, parang medyo nabawas-bawasan yung konting paghihirap natin eh. Ang presyo ng gasolina, malaki ding tulong na bumaba konti. Kasi yung una, nagra-round trip kami ng 300, ngayon nagra-round trip na lang kami ng 260. Parang parehas, wala pa akong nararamdamang paggaan ng buhay namin eh. Wala. Para po sa buhay namin, wala rin. Dahil? Mahirap lang po kami. Luwag na rin ba o nagsikip pa rin ang sinturon ng mga Pinoy? Sa palengking ito, tinanong namin ng mga tindera at mamimili. Bukod sa presyo, ano ba sa tingin nila ang tunay na halaga ngayon ng piso? At paano nila binabalanse ito? Mukhang budgeted Budget naman. Nakaramdam na ba kayo ng pagbabago? Ay. Sinasabi ni Pinoy. Ay. Ano? Labong, bago. Yung presyo ng 500 ba, mas malakas ngayon? Mas marami ka nabibili o mas konti? Marami na. Marami. Pagulay. So may pagbabago, gulay. Hindi na karne, gulay mo lang. Oo, gulay na lang. Nasa supot pa pera mo no? Katatapos ko lang po, kumayo din. Nagtinda ako ng iklog, parang may pambili ulit. O, pambili ng diaper ng apo ko. Yan, oo. Pambili ng gatas. Ang reklamo po ng mga mamimili, di nila alam kung saan sila mamamalingke ngayon. Kasi mahal daw ang pamasahe. Pupunta daw sa kabila mahal. Dito din. Kaya lang, nagtitipid daw sila. So pabago-bago rin. Pabago-bago rin. Pagbabago pero pabago-bago. Pagbabago pero pabago-bago. Tumaas ang singil ng kuryente at tubig. Tumaas din naman ang sweldo ng magagawang Pilipino. Ang balansing ito sa gastusin sa kamay ni nanay mula sa kayod ni tatay, apektado ang baon nito toya't ni nene. Kaya't kung may pagbabago, ang simpleng pamilyang Pilipino ang nakakaramdam nito. Minsan meron. Minsan wala. Minsan wala. Ano yung mga magandang pagbabago na naramdaman mo? Minsan bumababa yung bilihin. Karamihan nga lang. Tumataas. Bukod sa mga serbisyo ng gobyerno, ano-ano ba ang mga pagbabago na aprobado o atrasado sa mga pasanin ni Juan de la Cruz? Ang ano lang kay Pinoy, parang mas honest siya kesa sa... Parang mas honest siya kesa noon. Aprobado sa iyo yun. Pakiusap ko yung Maguindanao massacre, masolve yun. Dahil ayun ang pinakamalaking problema sa atin. Yun ang atrasado. Yan ang gusto kong masolve. Atrasado pa? Oo, atrasado pang ginagawa nila eh. Kasi pag tumas gasolina, kami per ratio, tataas din ang pamasahe. Exactly. Dikit-dikit na lahat. Lahat na. Sunod-sunod na. Pagbaon ni Junior, apektado? Apektado lahat. Lahat na, apektado. Pati pagsasama niyo ni Mister? Ay, hindi naman. Yun lang ang hindi nagbabago? Yun lang hindi nagbabago. Michael Bahati nakatutok, 24 oras.